Good morning, ka-Eric at Lorraine, sa ating mga taga-subay. Alam mo, gusto ko ma-interview to sila kung nanonood po kayo, ha? Naka-mensahe ko sila. Ka-Eric at saka si Dr. Badoy, shout out sa inyo. Bay, magandang umaga po sa ating lahat. Yes, sir. First of all, Go ahead, ma'am. First of all, Senator, I've heard kasi contrary comments about you. But to my surprise, I was really surprised that people felt this way. But of course, this is a democracy. Talagang iba-iba tayo ng paniniwala at magrerespetuhan tayo, di ba? So even within my circle of allies, magkakaiba. Because for me, when I was listening to the hearing, my heart was so filled with gratitude that you made this possible. Kasi alam mo, sorry Senator Bato, but I'm one of them na medyo nakulangan sa hearing. Pero nakalimutan ko kasing pasalamatan kayo. Thank you rin dahil you make this possible. Kasi nga naman, yung gawin mo lang tong hearing na ito, kahapon, nanonood ako ng mga vlogs ng mga pulahan, binabanata na si Senator Bato. Ibig sabihin talaga, even magkaroon lang ng hearing, galit na sila kay Senator Bato. So siguro you deserved yun na pasalamatan ka dahil you made it happen. No? Siguro lang mayroong mga talaga namang kakulangan for me on your part doon sa, hindi ako sa nagmamagaling kasi baka mamaya kung ako naman nag-i-interview dyan, baka mas malala pa ako. Kaya lang, kasi as being our representative, as a senator na nandiyan dyan, syempre, nanghihingi ang maraming tao na mas maayos-ayos pang pagdinig. alam ko na the pressure was exerted on you, di ba? Yeah. And yet it happened and you gave Jojo Morales, also the PIDEA and DG Lazo a chance to be heard. And for the Filipino people to see the weaknesses in our systems, makikita nila kung ano yung katotohanan kahapon, and you gave them that platform. So in behalf of all of us who are very grateful, maraming salamat. Yes, sir. Senator. Thank you, Senator Bato. Your reaction doon sa observation namin ni Ma'am Lorraine, I shared that. May nagsabi dito, no to Bato. May mga galit kay Bato, hindi ko po kayo mabiblame. Meron nagsasabi, bigyan natin ng chance. Kaya sa mga comment section, nababasa ko po, sa manunod ng replay, lagay nyo rin kung okay sa inyo si Bato. But ako, I believe, Senator Bato, eto ay mga medyo frustrated lang. Bakit ko sila nauunawaan? Because I'm one of them. Hindi po ako I'm one of them. Pasensya kung naging judgmental ako. Kaya lang kasi we are expecting na ang isang Duterte, pagtatanggol ng Duterte ng medyo ng talagang matigas, no? But hindi ko matawaran yan. Again, baka ako mali kasi sabi nga sa akin, kung meron talagang Duterte, kayo po yun. So hindi ko pwedeng tawaran yun. Okay? Pagbigyan natin, malay natin. 'Di ba? Ako naniniwala kay Senator Bato, kung mas maayos ang gagawing hearing, lalo na kung mapapatawag nila yung principal involved dyan sa hearing na yan, palagay ko, yung mga nagalit kay Senator Bato, like me, ay babalik yung tiwala. Kaya aantayin natin yung May 7. Observation, although may pitik kami kahapon sa iyo, lalo na ako, but I know you are a very good objective facilitator of this kind of sensitive forum. Senator Bato, your explanation to the people how you handled yesterday the kick-off of a very controversial committee hearing involving controversies, allegations hurled against the President of the country. Yes, thank you, ka-Eric at Lorraine. Salamat sa inyong obserbasyon. First of all, klaruhin ko lang, to begin with, yung ginagawa ko po na inquiry in aid of legislation ay patungkol po sa PIDEA leaks dahil nga napaka-sensitibong mga dokumento yan. Hindi dapat yung mga classified documents ay mag-leak dahil it will jeopardize national security and even our national... Kaya tanong namin kay Sir Jonathan kahapon, sabi, tinanong ko yan, ako nagtanong mismo niyan kung yung mga leak ba na yan po ay illegal o because of ethics lang. Hindi, bawal po daw talaga nag-leak yung mga yan. Kasi yan ay mga top secret, confidential, no? Pero yung part na yan, hahayaan ko na po yan sa gobyerno. Hayaan na lang natin kung
kung magsasampa sila ng kaso or hindi na po natin issue. Ang issue po natin ay malaman kung totoong gumagamit or hindi. Interest is at stake kapag yung mga unauthorized disclosure of classified documents ay palagi mangyayari sa atin yan. So, hinanapan natin ang paraan para ma-avoid yung leakage na yan. At taruin ko, yung hearing na ginagawa ko, ito po'y investigation in aid of legislation. Hindi po ito investigation in aid of persecution. Wala po tayong objective dito na i-persecute kung sino man mga tao na suspect na gumagamit ng droga. Well, in the course of our Ito lang kasi medyo nakakatampo doon sa part ng PDEA. At ito ang sinisigaw ng taong bayan. Ang gustong ipakita ng PDEA kahapon sa hearing ay questionin yung credibility nung si Sir Jonathan. Sana nag-focus tayo doon sa totoo bang nasa listahan o hindi. Kasi because that is the main question. Totoo ba na nasa listahan o hindi? Kaya lang, ang ginawa kahapon, sinisiraan yung credibility. Let's assume, halimbawa, si Sir Jonathan ang pinakamasamang tao sa buong mundo. And yet, kung time na yon ay siya ang pumirma talaga, siya ang gumawa nun, at totoong nasa listahan, meron ba bang pagkakaiba? Hindi. Kahit ikaw ang pinakamasamang tao, pero totoong nangyari, at totoong yung dokumento na yon, naligaw tayo. So dapat sana nag-focus tayo dun sa document. Ang kaya lang ang gusto nilang fokusan si Sir Jonathan. Na hindi rin siguro napalabas ni Senator Bato, bakit hindi ito pinukosa natin? Yun yung nakikita ko eh. Kasi parang, nung dokumento na pinag-uusapan, iba na questioning ni Senator Bato. No? Yun lang naman. I mean, again, I'm giving him let's give him another chance. No, kaya lang, yung nangyari kahapon, dun kasi, pagsasabihin niya na yung tungkol sa dokumento, umiiba eh. Inquiry in aid of legislation, kung meron tayong ma-uncover at ma-establish na kung sino-sino man, wala tayong pakialam kung sino tatamaan na talagang involved sa droga, Sinabi mo yan, kahit sino tamaan, basta involved sa droga, gagawin mo. Tingnan natin kung sasagutin niya rito. Papatawag mo ba? Yung mga primary involved dyan sa document na yan? Wala po tayong pakialam dyan. Let the truth prevail. Let the truth prevail. Palapasin natin yung katotohanan. Kaya po, masaklap lang sa aking pakiramda, sa aking sa aking part na I am trying to hold this hearing as objective as possible. Tama. As fair as I can hold it. Ginawa ko talaga. Sabi dito ni Miriam, matatalo ka na ba to? Wag muna natin husgahan. Kasi may punto po nga yung sinabi sa akin. Remember, kailangan natin. Pagka walang mga kaalyado ng Duterte ang makaupo sa Senado, mas lalo malaki problema natin. O baka mamaya, hindi ko po kinakampihan, Senator Bato, kita nyo naman, binabakbakan din natin. Pero baka mamaya, mailagay doon, yung mga kakampi nila na ugaling tambaluslos, kakampi nila. Wala na nga tayong kakampi sa Kamara. Pagdating sa Senado, wala pa rin tayong kakampi. Tapos tayo dyan. Tingnan nyo rin yung anggulong yun. Tandaan po natin, huwag nyo pong aalisin sa isipan ninyo. Kailangan natin ng numero sa Senado. Kailangan po. Actually, nasabi sa amin yan nung magkakausap kami ni Senator Bato. This coming election, kailangan natin ng numero. Kasi manipulated na nila ang Kamara. Kailangan talaga maraming makapasok. So, kalma lang. Malayo pa naman ang next election, wag muna nating husgahan. Basta ilagay nyo lang sa isipan natin, kailangan natin ng numero. Kasi pag puro yan, makatambaluslos, at puro yan pula, na may halong dilaw, goodbye na tayo. Goodbye Philippines yan. Ubos ang kaban. Pinakinggan ko both sides, lahat-lahat. Pero I'm sorry, if
I fail to satisfy other people. My hearing, the objective of my hearing is not to make them happy. Yes. My Yes, objective here is to get the truth. To get to the truth. Whether maligaya sila o hindi, wala po kong pakialam. Ang akin dito, kung ano magkalabasan na katotohanan, hindi po ako andito para to satisfy the lust for blood. O, yan ha. So, gusto mo katotohanan ha? Kahit sino tamaan. Okay. Maganda yung sinabi mo, Senator Basto. Basta totoo. Kung sino mang gustong tao dyan na gustong may i-persecute dito. Kung ma-persecute ang tao in the course of our investigation, so be it. Hindi ko yan pipigilan. Kung lalabas sa katotohanan, hindi ko pipigilan yan. Ang akin lang po is, I am sticking to my objective here sa hearing to prove to aking endgame dito is makapromulate tayo ng legislation that could fill the gap kung bakit nagkakaroon ng ganito mga leakage. Yan po ang aking... Alam mo kung in aid of legislation ang hanap. Kasi tandaan nyo po yung hearing na yan ay para makagawa ng maayos na batas. Ako po, Senator Bato ha, as early as the first day ng hearing patungkol dyan, alam mo, nakikita kong in aid of legislation or ano dapat gawing batas para maiwasan na yung ganito. Gumawa kayo ng batas requiring drug test sa high position. Yan lang po yan. In aid of legislation, ibig sabihin, para makagawa kayo ng batas. Wala nang importante pang batas diyan sa ginagawa nyong pagdinig, sa ginagawa nyong hearing, kung hindi drug test. Para sa susunod, hindi na maulit yan. Alam nyo, kasi kung may PDEA leaks, may usaping ganito, adik si ganito, adik si ganon, walang tiwala ang taong baon dahil si bangag si ganito, bangag si ganon, wala na po magiging issue ng ganyan eh. Kung may mandatory, credible drug test for high officials. Meron nakalagay doon, dapat ganito, may mga nanunood, may mga testigo yung mga kalaban ninyo sa eleksyon, yung bago pa lang, kakandidato pa lang, sabay-sabay sila, nakabantay sila sa isa't isa. Etong problema na kinaharap natin, hindi natin po problemahin na ever solve lahat yan if there is a mandatory drug test. Kasi kaya lang, may sinasabi self-incrimination to. Kaya lang kung makahagawa kayo ng special law, pwede naman yan eh. Sa mga tatakbo, malilinis ang hanay. Malilinis ang mga politiko natin. Kasi kung may pangarap silang tumakbo, bata pa lang, tinitrain na sila ng tatay, ikaw, tarantado ka, plano ko sa'yo maging mayor ka. Tigil-tigilan mo yan, kadodroga mo. Bata pa lang, dinidisiplina na yan ng tatay. Ngayon, kung gusto mo maging mayor, mamili ka. Mag-a-addict ka o magme-mayor ka? Simple, di ba? Bakit? May drug test eh. Lahat no may pangarap sa pagtakbo, may drug test. At ako confident, I'm very, very confident na kung ang ilalagay mo dyan ay hindi gumagamit, yung kanilang galit sa droga, yung kanilang hahabulin ang droga, ay very intentional and very authentic. Bakit? Kasi pag di ka gumagamit, talagang galit ka dyan. So siguro kung in aid of legislation pag-uusapan, yan po yan dapat. Purpose dito. Wala po akong purpose dito na mag-persecute ng tao. Hindi po. Kung lalabas doon sa hearing natin na merong persecute dahil sa katotohanan na lumalantad sa hearing, then so be it. Wala akong problema. Palabasin natin lahat ng katotohanan dyan. Tama, Senator Bato. Hindi po ako nag-objective na i-demonize yung tao, i-prosecute yung tao dahil in fairness rin naman, no? Hindi lang sa porque presidente yung subject doon sa na nakasulat sa mga reports na yon. Hindi lang porque presidente Marcel Soriano o sino pa yung ibang involved doon. This goes to every people na talagaan rin natin somehow yung kanilang karapatan
yung kanilang karapatan na yung subject pa lang yun sa Investigation. validation, investigation. Mahaba pang proseso niyan. So kung malaman natin na totoo talaga na subject siya, ano problema doon? Yeah. Tama. Talagang at this early, I am convinced of the existence of that document. Ayun. Kahit na anong denial ng PDEA, ay tinatanggap ko yung denial ng PDEA because dalawang PMAR yung nagsabi sa akin kahapon, si General Lasso at si General Bitong, na talagang hindi nila makita yan sa kanilang file yung dokumento na yan, and they deny the existence of that document sa kanilang file. So, yan, naniniwala siya na hindi nila makita yung file, yung dokumento na yan, kung ano man tawagin nyo yan, letter, etc., PDEA list, document, etc., hindi nila makita yan. Okay, naniniwala si Senator Bato. Tuloy. Ano ba kung masama kung tanggapin ko yung kanilang explanation na hindi wala talaga yan doon? But, kung sabihin nila na non-existent yan at hindi yan totoo, I will disagree with them because nakita ko na talagang totoo yung papel na yun. In fact, inamin nga nila, ito, una, kay Morales. Yeah. Inamin niya na siya ang gumawa ng papel na yun at siya mismo, kinonfirm niya perma niya yung signature na nandun. So, sa madaling salita, naniniwala si Senator Bato na hindi makita nila Lasso yung dokumento na yan. Pero sa isang banda, naniniwala siya na totoo yung dokumento. Okay? As far as I understand it, ganun po yung lumabas. Ngayon, bakit ganun? Naniniwala kang hindi totoo, pero na hindi makita nila Lasso, pero naniniwala kang totoo. Ibig sabihin, very possible na nung time ni Lasso, wala na yung dokumento. Na-pull out na kung sino mang siguro nasa PDEA o kung sino mang involved, hindi natin alam, baka na-pull out. Kaya maybe he's telling the truth na hindi niya talaga nakita yan. Pero totoo. Naniniwala siya na totoo. Kaya nga tinanong po natin yung kagabi sa SMNI, bakit nag-leak? And possibly, from the inside, ang nagli-leak niyan, kaya napupunta kay Maharlika. So yun ang kwento rito. Tapos, sa side ng PDEA, inamin nila yung nakalista ng mga sasakyan doon na gagamitin sa surveillance and casing operations. Ay, existing. Ito yung mga organic vehicle ng PDEA at personal na sasakyan ng team leader na si Francia. Si Francia. So, very clear na totoo yun. At ang ganda naman ang sinabi nito. Pero, sabi niya, Pero, sabi niya, sana sinabi na lang nila Lasso na hindi nila makita, kaso bakit niya dinidemolish ang karakter ni Morales? That is a very valid observation. Tama. Kaya nga nung ako pinapanood ko, sabi ko, ano ba issue rito? Ang iniimbestigahan ba natin yung kaso ni Sir Jonathan? Kasi napunta na tayo kay Sir Jonathan eh. Ang iniimbestigahan dito ay para lumabas ang katotohanan in aid of legislation kung patungkol na may gumagamit ng droga o hindi. This is not about kung may kaso si Sir Jonathan or hindi. Hindi ito about si Sir Jonathan, kung siya ang pinakamasamang tao sa buong mundo o makasalanan siya. This is not about Sir Jonathan kung siya ay mabuting tao. This is about drug use. Yun ang tama. Naligaw na po tayo sa issue. Ako doon na talagang na-convince ako na totoo yung papel na yun. Na as claim by PDEA na AI generated or gawa ng computer, ay nakita natin doon, no? Yung nakatatak doon sa papel na confidential, sa taas ng letter C, at saka sa taas ng letter A, may markings doon, yung pagbutas ba ng puncher para... In fairness to Senator Bato, hindi siya naniniwala na AI generated. Grabe. Ilagay mo sa passenger yung dokumento. So meaning, I therefore conclude na itong dokumento na ito ay old file ito. Yes. Old file. So totoo na, 10 years ago, ito,
old file ito, really, yung nga ginagamitan pa natin ng Alam mo, kaya mag-iingat po tayo. Mga kababayan ko, isigaw po ninyo, mag-iingat tayo dyan sa AI, tanim AI. Bakit? Ako naniniwala may nagtanim ng AI para lahat ng lalabas na dokumento, lalabas na picture, lalabas na video, ay minamind conditioning na nila yung mga tanga-tanga nilang mga followers na ito ay hindi totoo dahil ito ay AI. Anong ginawa? Nagtanim sila ng AI in preparation. Kaya ako naniniwala ko, malapit na po ito. Malapit nang maglumabas yung mga dokumento, mga pictures, mga videos dahil nagpe-prepare na po sila. Nagtanim na po sila ng AI. At alam natin na magiging rason pag lumabas yung mga videos, mga dokumento, yung mga pictures, sasabihin nila AI, AI. Ganyan-ganyan po sila sumagot. Hindi nila sasagutin kung sila ay gumagamit or hindi, kung sila ay involved o hindi. Ang sasagot nila laging lihis. Ang sagot nila dyan, AI. Ang ganda nung sinabi sa amin ni Sir Jason sa interview, sabi niya, yung salitang fake news, lagi lang yung ginagamit para sila ay makalusot doon sa magpaliwanag. Kasi sasabihin mo, gumagamit ka ba? Adik ka ba? Bangag ka ba? Fake news. Yun lang sasabihin mo. Well, di ka na kailangan magpaliwanag. Kaya bukod sa I love you, yan ang isa sa pinaka-misused words. Fake news ngayon. Yan ang pinaka-misused words ngayon. Fake news. Hindi mo na kailangan mag-excuse. Ang kasunod niyan, AI. May lalabas na video, may lalabas na picture, sasabihin lang nila AI. So don't believe that shit. Yan ang totoong shit. That is mind conditioning on their part. Bakit? Malapit na pong magsilabasan ang magdidiin. siner at binubutasan pa. Kasi yung markings ng butas, hindi mo ma-deny yan. Hindi mo yan pwede sabihin na AI generated. Totoo talaga yan. So I really conclude na existing itong papel na ito, totoo ito, pero tinanggap ko rin ang explanation ng PDEA na wala yan doon sa files nila dahil wala naman talaga, hindi mo nila makita. Yan. Pero nandyan yung papel na yan, alam ko mayroong somebody na may hawak niyan, whether insider ng PDEA or tagalabas ng PDEA, kasi bakit yan nagkalat at nakikita na rin sa social media. Totoo talaga yan, papel na yan. Ay, hindi. In fairness to Senator Bato, totoo yung papel na yan. Okay. Hindi na niyo ako kailangan kumbinsihin pa. So, ibig sabihin, naniniwala siya na nasa listahan nga si Bongbong at saka yung isang artista. Ayoko na nga puntahan yung artista, kawawa naman eh. Yeah. Oo yan. Senator Bato, sir, Oo. before ko ipasa kay Ma'am Lorraine, maganda yung inyong paliwanag. Hindi nyo layunin na i-persecute o targetin sa inyong hearing ang magiging mga mapangalanan o ma-reveal sa revelations nitong whistleblower, so to speak, na si Jonathan Morales, ex-PDEA investigator. Pero kung may mga tatamaan, may karapatan naman sila at may venue na magpahayag. They can even visit your committee hearing and explain their side. Like si actress Maricel Soriano, si Senator then and now President Bongbong Marcos Jr. Oportunidad din ito sa kanila. Senator Bato, tama yung sinasabi mo na hindi mo sinasadya at sasadyain na sila ay mailantad, pero kung sila ay mailantad sa proseso ng revelations of a live witness, they can go to your committee hearing or even if they want to be invited formally to shed light in this very serious na mga revelations. But nonetheless, ang sinabi mo, tama bang kuha namin, na ang target mo, papaano nagkakaroon ng security leakage because you are confident enough. Based on your physical examination of the documents, it appears that this is existing or was existing. And pangalawa, sinabi mo, there is a so-called positive assertion on the live witness na kinikilala niya na siyang gumawa at nagpirma nito. Tama bang kuha namin sa tumbok ng gusto mong maabot initially? Tama ka, Kay Rick. At in fact, sa next hearing sa May 7, I am inviting Maricel Soriano. What about the President? Maricel Soriano. Huwag muna tayo haabot doon na kandahanin natin, Eric Norella. Sige lang, hantong dyan kung kinakailangan. Yes. Pero, So, iimbitahin si Maricel, di ko alam kung iimbitahin si Marlica
Pero galing kay Senator Bato, huwag muna si President. Iiwan ko na po sa inyo ang, alam mo, hindi ako mapanghusga. Iwan ko na po sa inyo. Basta sinabi niya, hindi muna. Hahantong din tayo dyan kung kailangan. But sa May 7, hindi niya iniimbitahan si BBM. It's up to you guys. Unahin muna natin si Maricel Soriano. Okay. Sir, Thank you, sir. Yeah. you said earlier that you Alam mo, Shell Yongko, bakit si Maricel? I'm with you. Ako nga, ayoko nga si Maricel kasi kawawa eh. Hindi naman, kung gumagamit siya or hindi, it's not an issue for me masyado. Okay? Hindi ko ibig sabihin kinukonsinti ko ang gumagamit or hindi. Hindi po yun. Kaya lang, kawawa naman kasi hindi naman siya politiko. Kaya lang, hindi naman kasi tayo gumaganito sa isang tao dahil gusto natin idiin ang isang tao. Hindi lang po ito pagdidiin. Ito po ay may kinalaman sa ating ekonomiya. Eh bakit si Maricel? Bakit siya? Para sa akin bakit siya? So, kung gumagamit siya, hindi ko sinasabing gumagamit kung gumagamit siya, so, magbabago ba presyo ng bigas? Magbabago ba presyo ng sibuyas? Magbabago ba ang presyo ng asukal? Magbabago ba presyo ng gasolina, etc., etc. Hindi ko alam. Kawawa, mapipilitan siya, baka siya pa magturo. Sa akin, kawawa akuin na natin. Akuin mo na, Senator Bato, na ikaw na mismo ang magtawag. Sa dapat tawagin. Huwag na si Maricel. I'm not saying I'm right, but that is my opinion. Diba? Kawawa naman yung babae. will let the chips fall where they may, di ba? Kahit na sino matamaan dito, basta sa katotohanan, right? So, so for me, ayoko kang binabanggit eh. Hindi naman kasi siya ang dito. Malay natin nagbagong buhay na. Di ba? Hindi natin alam. Ayoko maghusga. Bakit? Paano kung doon kay Marcos nagbagong buhay na? Siyempre, pwede naman. Lahat nagbabagong buhay. Kaya nga nanghihingi ng drug test ang tao eh. Kasi baka iba naman dati, tsaka iba ngayon. Ako naniniwala ako, hindi na gumagamit eh. Hindi gumagamit. Ang una makakapagpatunay niyan with conviction, credible, ay ang, again, another credible drug test. Yun lang naman ang sa akin. Nagiging patas tayo. Wag na sana si Maricel. of those glaring issues here, mabigat na issue, is the cover-up of a senator by the Executive Secretary Paquito Ochoa. Naribili kapon, ma'am. Will Paquito Ochoa be invited? Kasi malalagay lang sa alanganin yan, paaminin nila si Maricel. Malalagay lang ang buhay niya sa delikado. On the other hand, kung hindi man paaminin, i-deny niyan talaga. Sa ganun ba, Senator Bato, makukuha natin ang katotohanan? I don't know. Maybe you're right, maybe I'm wrong. Pero kasi hindi naman tayo nagdidiin lang ng tao eh. Nang wala namang koneksyon sa ekonomiya. Senate? Yes. Oh, Yes, okay. he is invited. He is invited. And sir, follow-up question, kung umabot sa punto na ang tatamaan dito ay si Paquito Ochoa at ang Pangulo, hindi tayo titigil o titigil ka na, sir? Wala tayong patuloy natin hangga't hindi natin cannot get to the bottom of it. Kasi sir, Tuloy-tuloy tayo. Kasi sir, ang nababasa ko kasi sa comments, nagpe-play safe ka daw. Nagugulat ako sa ganong statements. You're playing safe because you're a re-electionist. And to my mind, I want to ask you this question, are you not afraid? On the contrary, I was telling myself he's very brave because you're going against an incumbent, a president. Diba? You're in that hearing yesterday, his name was mentioned, several times. Something that never happened for a very long time because he's a privileged privileged upbringing. Everybody covered up for him. Kaya siya naging governor, kaya siya naging senator, congressman hanggang naging president.
people covered up for him even though they knew he was so unfit to be president. So my question to you here, sir, no? Hindi ka ba natatakot that you're going against an incumbent whose track record, no? Whose track record from the past 2 years that we've seen, no? Is very ruthless towards his perceived political enemies, and he has a lot of money. In fact, the corruption right now is rampant and shameless. Hindi ka natatakot? Yes, your reaction, Senator Bato. I swear to God, hindi ako natatakot. Ops! Kahit sino man, kahit na aabot pa ito investigasyon natin kay Joe Biden, kahit sino pang Yan, no? Kahit kay Joe Biden, hindi siya takot. Okay. So, sige. Asahan namin yan, Senator Bato. Abutan sa investigasyon natin. Hindi pa ako natatakot because naniniwala ako Tama. na sabi ng ating konstitusyon na ang Kongreso, particularly ang Senado, ay co-equal branch of government. Correct. Ng Malacanang. Nobody can dictate us, nobody can intimidate us. Pareho lang po kami, co-equal branch of government. So, asahan po ninyo na hindi tayo magpapatakot, hindi tayo magpapa-intimidate, hindi tayo magpapa-influensya. But, asahan rin ninyo naman na magiging patas tayo at fair tayo Of course, sa ating dapat. gagawing hearing. Hindi ako nagpapadala kay Eric sa mga insinuations ng mga kung sino-sino bang mga vlogger dyan na gusto talagang asking for blood. No, please allow me to have my own objectivity as far as this inquiry is concerned. Claro. Claro, sir. Okay, so- Very good on that, sir. Saludo kami dyan. Sir, pero naiintindihan nyo ba, sir, no? Kasi we also know Maharlika. No? And she's been very, very passionate about this, no? Kasi ako, pag tinanong ako niyan, binayaran ka ba ni Lisa? Masasaktan ako talaga, no? Kasi ang meron na lang ako yung dangal ko, di ba? Tama. So, naiintindihan ko, ganun yung nararamdaman mo noon, di ba? So, my question to you, sir, is you said gagawin mo yung trabaho mo. Kasi ang nangyari dito, no, yung nakakahina, nakakalungkot sa Pilipinas na nakita ngayon, marami sa atin, nakita natin, lahat pala pera-pera lang. Binabayaran lang, wala nang dagal, wala nang prinsipyo, babaliktad. So, sir, yung tinanong ni Lisa Araneta ni Maharlika, pwede mo bang bigyan ng sagot na, because of course yesterday you were very emotional, but now that you have cooled off a little bit, could you please respond to it properly? Yeah, go ahead, sir. Yan. Lorraine, ako nalulungkot talaga. Lorraine, your husband is a PMA. Yes. I am a PMA. Yung aming integrity na nakalagay sa aming puso't damdamin, ay hindi po namin yan, wala po katumbas na pera yan, Lorraine. Ano nangyari? Hindi ko po ibibinta. Yes. Hindi ko po ibibinta aking dangal para sa pera. At masakit po sa akin na sabihan ako na nabili na ako ni Lisa Marcos. Lisa Araneta Marcos. Never ko ako mabili. Magtanong ka in my 36 years of police service, lahat na nakasama ko, lahat na nakikilala sa akin sa pagiging police ko, kung kaya ba akong bilihin. Pakisabi lang sa kanila kung kaya ba akong bilihin. Lalo na kayo, karapatan na, subject pa lang yun sa for the sake of truth. Wow. Sabi dito, bakit unfair ka kay Tebes noon, Senator? Sara Marin, ayoko pong husgahan si Senator Bato, okay? Hindi ko sinasabing unfair siya kay Tebes noon. Pero, yan din ang naramdaman ko. Exactly yan po ang sinabi ko sa mga kasamahan ko kagabi. Kasi ganyan niya po rin nakandak yung hearing kay Tebes. Okay? Again, hindi ko sinasabing ako ang tama at siya ang mali. In my opinion, yung kalidad ng pagkaka-interview doon kay Tebes, parang ganun din. Kaya nga doon pa lang kay Tebes, sabi ko, ano ba yan? Tapos, eto ulit kahapon, sabi ko, ano yan? Okay? But then again, wag mo nang husgahan si Senator Bato, pero yung observation mo, very valid. Yan din ang observation ko. Parehas po tayo. Ayoko lang husgahan agad-agad. Baka mamaya, meron silang gagawing diskarte dyan na hindi natin alam. Hindi na for public consumption, ika nga. Pero may May 7 pa naman.
Ha? Doon tayo sa May 7. Tingnan natin. Sa akin, I don't care kung ano mangyari sa akin. Sabihin nyo, hindi ako manalo sa re-election dahil hindi ko kinakampihan yung mga gustong may mga agenda para dito sa investigasyon. Oh, I don't care, Eric. Wala akong basta sa akin, I will stick to the truth. Kung lalabas ano man kalabasan ng investigasyon na ito, I will stick with it. I'm willing to sacrifice everything para lang sa katotohanan, Eric. And Very commendable. I cannot be intimidated. I cannot be discouraged. I cannot be Ay, pambansang loyal, shout out. bribed by anybody. I swear to God. I swear to my family. I swear to my alma mater, the Philippine Military Academy. And I swear to the Senate na I will uphold the doctrine of separation of powers and I will hold it dearly yung aming pagiging co-equal branch Correct. of government na hindi pwedeng diktahan ng ibang branch of government. Klaro. Sir, Saludo, sir, for that. Saludo. So, Saludo. sir, maraming salamat, sir, kasi ang SMNI, no, kami, we've been on the receiving end also of yung integrity ng Congress, ng Senate. Ng Senate. Hindi lang O, sabi dito, noong kay Tebes, kampi ka kay Jumbo Hotdog Digamo. O, sabi yan ni Elsa. Di ba? Again, hindi ko sinasabing totoo to. Pero yun din ang tingin ko. hindi ng lower house, on the contrary, no? At napakita talaga yung independence. And right now, so many of our institutions are failing us, are failing the people. In fact, in mainstream media right now, wala man lang balita nung hearing na yon. Yes. There's no news about it. So mass media is very silent Claro. about it because the Marcos administration has really silenced press freedom, wala na. So yesterday, I'm with Dr. Rabado, you know. Ang laki po nung balita na kinancel yung rally ng Maisug. Wala sa balita. And I'm very disappointed. Hindi ko sure kung tama ako kasi hindi naman ako pa nakapanood ng balita. Pero ang laki din investigasyon tong Senate hearing. Wala sa balita. Wala sa mainstream media. Nasa SMNI lang. Tama po ba? Nasa mainstream media binalita po ba ito? Dalawang napakalaking balita. Dinaanan. Wala sa mainstream media. Tama po ba? Baka di lang ako nakapanood. Nabalita ko saan? Sa SMNI. Kasi medyo nakakapagtaka eh. Yung mga ganitong kalaking balita, pagdating sa mainstream media, siguro dadaanan nila isang balita lang, dalawa. Pero usually sa mainstream media, ang laki nito. This is one of the biggest news. Etong hearing na to sa Senate. And yet, dapat yan, kung hindi nabusalan ng media, oras-oras yung balita, may chap-chap, may live, may re-interview, i-interviewin si Bato, i-interviewin si ano. Bakit? Hindi na po kasi ito chismis ng vlogger. Ganyan kasi sinasabi, hindi po, inimbestigahan na sa Senado. Wala man lang pumipick up, wala man lang ini-interview, wala kayong chap-chap, wala kayong live about this. Yung na-postpone, kailan nangyari? Yung kinancel na rally, napakalaki ang bayad na po, nakahanda na lahat. As far as I know, pumunta na ang mga Duterte sa Maynila, lumipad na sila. And yet, everyone is silent. Nakakabingi po yung silence nyo. Yung ganyang kalaking balita, tingnan nyo sa mainstream media nila, live nila yan, may chop-chop version, may cut version, may re-interview, interview, etc. Tumatawag pa yan eh. Halimbawa, Banateros, pwede ba namin ilabas ito? Kunwari, interview kay Bantag, Banateros, pwede bang ilabas namin itong interview nyo? May ganun yan. Ito, meron ba? Hindi ko lang napanood Baka hindi ko napanood. Pero hindi eh. Dapat yan tad-tad eh. Baka yung gagawin nila, dadaanan. You see?
What's happening? Anong nangyayari sa bansang Pilipinas? Paano kung wala yung mga vloggers? Tapos na. Ang nakakatakot nito, baka alisin pati mga vloggers. Bakit? Sila na lang ang maingay eh. Senate hearing? One of the most important Senate hearing. And yet, During the, yeah, that's my Yes, sir. opinion and I'm entitled to it. Yeah, and we support that. We support Yeah, that. yeah. So, sir, Yeah. Loren, taruhin ko lang ha. Yeah. When I say integrity, I'm referring to my alma mater, Philippine Military Academy. Because yan talaga nag-instill sa amin ng values of integrity. bitaw, I can vouch nire-refer for ko sa that. Senado, Agree. hindi sa Senado yan ha. Hindi sa Yes. Senado. Yes, Ang sir. nire-refer ko sa Senado ay yung pagiging independent namin at being a co-equal branch of government. Yes, Yan, sir. paninindigan ko talaga yan at isusugal ko ang buhay ko para dyan. Yes, sir. So, sir, kahapon, Yes, ma'am. you kept on saying, I heard, no, paulit-ulit mo sinabi, seryoso ito, para sa bayan natin ito, no, para sa mga anak natin ito. No, so, could you expound on that, sir? Yes, sir. Kasi I just really want the Filipino people to understand what you were doing. Kasi mahirap yung ginawa mo kahapon and yet nagulat ako sa Batikos, no? Kasi we were very grateful na nabigyan ng shining moment ang katotohanan dito na ordinarily at this time, dark chapter in our country's history, Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez, and Bongbong Marcos would have silenced the truth. But the truth came out and you made that possible. So, just expound on that, sir. What did you mean when you kept on saying, seryoso ito, para sa bansa ito, para sa mga anak natin ito? Nakikinig ang mamamayan, sir, sa ganyang pag-emphasize mo ng punto na yan. Number one, national security, national interest natin ay na-jeopardize dyan sa unauthorized disclosure of public documents. Number That's two, number one. ang subject doon sa ugat nitong lahat ng dalawang papeles na ito ay patungkol sa drugs. Patungkol sa drugs. And the drugs will bring down a country. Correct. Sigurado ako dyan. Correct. Talagang sisirain tayo dyan. Kaya yan pong ibig ko sabihin. At kung ina-accuse nila ako na bias, well, I have to tell you, nakita ba ninyong ini-interrupt ko si nagsasalita? Si Morales. Both sides. Both sides. Both sides. Ayan, yan ang punto ni Senator Bato. Nakikita nyo bang ini-interrupt ko? Hindi. Ako naman, hindi ko nakitang in-interrupt mo si Sir Morales. Medyo lang, meron na siyang binanggit. Tapos, hindi mo na finalo up question. Lumipat ka na dun sa kabila. Ako, nakita ko yun. Nadinig ko yun kasi naka-live po ako nun. Sinasabi niya na yung yung primary subject. And yet, lumihis ka. Hindi ko alam kung intentional or medyo pressured ka lang or honest mistake. Nonetheless, it was a mistake. At very best. So, hindi ko natin alam. Hindi lang si Morales. Hindi lang si Morales, pati Pedia. Lasso. Pati Pedia. Hinirap ko ba? Hinihinto ko ba sila? Ay, let them say what they want to. In fact, hinahamon ko pa ka sila before we end the hearing nga. O Yes, Spencer Lacalle, shout out sa'yo. sino may gusto pang sabihin dyan? Magsalita kayo. Ganun po ako. I don't want to suppress the truth. Kaya tayo nag-hearing because we are willing to hear Tama. all of them. Pakinggan natin. Both sides, lahat sila. Wala po ako. Tama. No interruption pero no follow-up question. Pag lumabas na yung mga involved, umiiba na eh. Yun ang gusto namin marinig, Senator Bato. Salamat, hindi ka nag-i-interrupt, pero sana may follow-up question. Kung halimbawa, meron akong pinagtatakpan, meron akong pinag-iingatan na ayaw kong masira yung reputasyon. Very good observation. Sabi dito, marami na tayong pinalampas, Senator si Bato, kay DG Bantag at kay Tebes. Yes. Again, di natin alam kung totoo yan, but I agree. Yan din ang opinion ko. Yung na-handle niya, yung pagka-handle niya ng itong I'm not satisfied. Siguro, yun na lang sabihin natin. Again, baka hindi niya kasalanan.
Pero that is my opinion. Ng kung sino man, anong presidente man, o sino bang didepensahan ko. Pagdating doon sa mga punto na going towards the presidente yung topic, dapat hinihinto ko yun as I have the power as the chairman. O tama mo na, you are out of order. Yan, hindi yan germane dito sa pinag-usapan natin. Iba yung topic natin. But I am open, pre-willing ako. Magsalita kayo dyan kung anong gusto nyo sabihin. Wala po akong pinipigilan. So Yes, sana sir. maintindihan ng ating mga kababayan. Klaro. Maintindihan ng ating mga kababayan na please naman, let us set the record straight na itong ginagawa ko is investigation in aid of legislation. Yes. Hindi ito investigation in aid of persecution. Sir. Wala po. Tinatry ka namin unawain, Senator Bato, pero try nyo ring unawain yung mga nakikinig. Kasi for them, it's not the first time. Pero abangan natin yung May 7. Di ba? Kung ganun pa rin, I rest my case. Opo. Thank you.